So, the first tale is called The Tale of Ala al-Din Abu Shamat. So, King Shahryar, he requested a tale from Shahrazad after hearing of the tale of Kamar al-Mazan and Princess Budur, or the tale of Happy Handsome and Happy Fair. So, let's start by merong isang syndic merchant from Cairo named Shams al-Din. He was a respected, honorable old man. But since he was an old man, one day, he decided na magpagupit from Cairo and napapansin niya na yung features niya ay tumatanda na nga siya, and he had white hair growing all over, and naisip niya na matanda na siya pero wala pa rin siyang anak. So when he went home, his wife was ready to take him in, but he rejected her. And then nag-start sila mag-argue. They had an argument because yun nga is he went of old age na lang all these years, pero wala pa rin silang anak ng wife niya. So his wife was also starting to get angry. So nung una, she said that it was still early and they had many chances to conceive pa. But Shams al-Din was already mad. And then nagsisihan sila na which one is baog sa kanilang dalawa. So, sinabi ng wife niya na yung sap daw ni Shams al-Din is transparent, which is he is seedless daw, sabi ng wife niya. So he went to all sorts of druggists in Hammam, and meron siyang dalang bowl to find a mixture na mag-work para mag-work yung seed niya or pampakapal ng seed, more like a parang robust nung sinuunang panahon. So he went to all sorts of druggists in the market, almost lost hope kasi wala siyang mahanap ni isa. And then wala na siyang hope, bumalik siya dun sa office niya in Hammam. And then merong broker na pumasok, a merchant broker na pumasok sa shop niya, whose name is Samsam. Samsam is kilalang drunkard in Cairo and a opium user. He was a model of debauchery for all the lowest, pero may respeto siya kay Shams al-Din. And then sinabi niya kay Shams al-Din na pwede kitang gawa ng mixture na magkakaroon ka ng seed na mag-prepare kayo ng child ng wife nyo. So naniwala naman si Shams al-Din kay Samsam. And then he handed him the bowl and binayaran niya ng 2 pieces of gold si Samsam. So si Samsam, meron siyang nilagay na mixture dun sa bowl, which is 2 ounces of Chinese cubebs, 1 ounce of fat extracts of Ayinan weed, hemp, fresh cloves, 1 ounce of red cinnamon from Sarantin, 10 grams of white Malabar cardamoms, 5 Indian ginger, 5 white pepper, 5 pimento, 5 from the Isles, 1 ounce of berries of Indian star anise, ½ ounce of mountain thyme, mixed, pounded, and stewed, added pure honey, mingled with 5 grains of musk and 1 ounce of pounded fish roe. Tapos lastly, he added rose water. And then, Samsam said na kainin mo yung paste 2 hours before kayo magsiping ng wife mo, before any sexual activity. But for 3 days, bago yon, wala ka dapat kainin, sabi ni Samsam sa kanya. Ang pwede mo lang kainin ay, sa loob ng 3 days, ay roast pigeon, seasoned with spice, tapos mga male fish na male fish with cream, tapos lightly fried ram's egg. So within 3 days, yun lang dapat yung pwedeng kainin ni Shams al-Din. Tapos, kailangan niya din kainin yung paste 2 hours before sila
sex ng wife niya. And then, ginawa naman ni Shams Aldin yun. Sinunod niya yung procedure na sinabi ni Samsam. And within 3 months na they tried conceiving, hindi na dinatnan ng menstruation yung wife niya, which is confirmed that his wife is pregnant. So, after 9 months, there came a handsome baby boy. Sobrang handsome ng bata. I mean, sobrang beautiful niya paglabas, and they named him Ala-Aldin Abu Shamat. Pero they decided na ang haba masyadong na name, kaya they went na lang for Abu Shamat. Abu Shamat was 4 years siyang breastfeed by 2 nurses. So, sa 4 years na yon, naging popular siya sa neighborhood. Ang dami, almost lahat ng family and friends nila, lagi siyang binubuhat, ganyan, famous siya. And then, yung mga girls pa nga na kasing age niya around him would kiss him in his sleep. Tapos, naging concern na yung mag-asawa, si Shams Aldin, tsaka yung wife niya. Kasi nga, sobrang famous ng anak nila. Sobrang ganda ng features. I mean, sobrang beautiful ng pagiging pagkalalaki niya, na baka magkaroon ng harm, na pwede siyang mapahama kung ano mangyari sa kanya. Na baka pagdiskitahan siya or makidnap siya or what. So they decided to lock him up in a cellar for 14 years. So kinulong nila si Abu Shamat for 14 years sa cellar where he was home studied. Dun siya nag-aaral ng Quran and many more. And then sa 14 years na yon, napag-usapan ng dalawa na makakalabas lang si Abu Shamat kapag tumubo na yung beard niya. So, one day, after niyang mahatiran ng food sa cellar niya, okay naman, hindi naman siya nagreklamo sa 14 years na nakakulong siya doon. Actually, he liked it. He didn't complain to his parents na ganun yung ginawa sa kanya. Na out of curiosity, nakita niyang opened yung door, and lumabas siya. And nagkataon na there was a garden party which his mom held sa bahay nila. And pumunta siya doon, which is nagulat yung tao and pinagkaguluhan siya. So he made a scene until napansin ng mom niya na ano ba yung pinagkakaguluhan ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. Kasi daw, meron daw isang batang gwapo na lumabas, which is nagulat siya, andun yung anak niya na si Abu Shamat. So, hindi naman siya pinagalitan. Hindi rin nag-complain yung mom niya na bakit siya lumabas sa cellar niya. And after that, after they calmed the people down, parang sinagoy na lang ng mom niya na, ano ka ba? Anak ko yan. His name is Aldin Abu Shamat. So, nagulat yung mga friends ng mom niya na, bakit all this time yung anak mo pala hindi mo binabrag, kung baga hindi mo pinagmamalaki, hindi mo pinapakilala sa mga friends mo, na which is tuwang-tuwa yung mga friends ng mom niya, yung mga visitors nila, kasi nga ang gwapong bata daw, ang tangkad, ang gwapo, tas ang amo-amo ng muka. So after the party, nag-usap yung dalawang mag-asawa. Sinabi na oras na nagalit yung father niya. Kasi he opposed dun sa mom. Kasi nag-request yung mom na it's time na para ipakilala mo yung anak mo, na meron kang anak na lalaki na tagapagmana ng pangalan mo, your name, tsaka your business. Kumbaga yung pinaka-heir ni Shams Aldin. So, Shams Aldin opposed sa proposal ng wife niya, which is later on, pinag-isipan niya naman and he agreed. And then the next day, sinama niya na around Cairo yung anak niya na si Abu Shamat. And then nagulat yung mga tao. Every time na naglalakad sila sa street and sa market, pinagtitinginan sila. Tapos hanggang sa nakita ni Samsam. Si Samsam nga parang kilala siyang opium user. Kumbaga, opium is something that you smoke to make you high nung araw, that only nobles and the rich merchants or syndics can afford. So, nagtaka si Samsam kung sino yung
young man na kasama ni Shams Aldin. So, nag-spread siya ng rumor na si Shams Aldin daw ay may batang lover boy. And then, nung parang kumalat na yung rumor, lahat ng mga tao, yung mga merchants na mga lalaki, nag-barge sila sa office ni Shams Aldin sa Hammam, and then sinabi nila na ilabas mo, everyone knows na meron kang lover boy na bata. And then nagtaka si Shams Aldin, pero hindi niya yun tinake seriously, hindi siya nagalit, hindi niya sinabi na ano ba yung pinagsasabi niyo, ganyan. Sinabi niya lang na this is my boy, this is Abu Shamat, pinakilala niya na. So hindi naniniwala si Sam na yun sa sinabi ni Shams Aldin. Kasi nga, ang tagal nilang hindi nakita na may anak pala si Shams Aldin. So, nakaarating na din sa wife na ganun nga yung kumakalat na rumor. Tapos, pumunta dun yung wife. Tapos, pinrangka niya si Samsam na ano ka ba? Yan yung anak ko. I only kept him in the cellar for 14 years because he was so beautiful. Na baka kung ano mangyari sa kanya. And then, sabi nung wife kay Samsam na dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo kung hindi dahil sa mixture na binigay mo sa asawa ko, hindi ako magkakaroon ng ganyang anak. Nakakagwapo. And then, they decided na parang magkaroon ng party for Abu Shamat. So, and then, he dressed nicely together with his father, and then, andun sila sa main entrance, na kung saan si Shams Aldin sinasalubong niya yung mga male visitors nila na kasing edad niya. While Abu Shamat naman, sinasalubong niya naman yung mga male visitors na around his age naman, mga 14 to 15, ganon. So, at the party, while everyone was having fun, for the first time, Abu Shamat was interacting with people around his age. And then there came a guy named Mahmoud Bilateral, which is a mysterious traveler na minamanmanan niya si Abu Shamat from afar. He was mesmerized by his beauty. And then, nung umiihi si Abu Shamat with his friends dun sa parang garden area nila, andun si Bilateral. And then, naunang pumasok si Abu Shamat, and then tinawag niya yung mga boys na kasama ni Abu Shamat na nagiging friends niya na. Tapos, binribe niya yung mga lalaki. Sinabi niya dun sa mga guests na kailangan ni Abu Shamat umalis ng Cairo. Kailangan niya siyang makonvince na mag-travel, which si Abu Shamat daw. So, binigyan niya ng mga gamit and money yung guest, which is yung guest naman, nagpadala sila dun sa offer ni Mahmoud Bilateral. Tapos, after nun, nag-continue na yung party. Itong mga guest na to, kinausap nila si Abu Shamat na parang brainwash nila si Abu Shamat na for 14 years held captive ka ng mga ng parents mo. Hindi ka ba nagalit man lang or nanawa? Tapos sabi ni Abu Shamat na it's not so bad being in the cellar for 14 years. Kumaga parang alam niya naman daw na concern lang yung parents niya sa kanya. Pero hindi pa rin nag-give up tong mga guests na binribe ni Bilateral. Sinabi niya, parang ininsulto nila si Abu Shamat na look at the way you talk. Parang ang inosente mo, parang ang girly-girly mo kumilos, ganyan. So, ito naman si Abu Shamat, na-insulto siya. After ng party, naglabas siya ng sama ng loob sa mama niya. Na sinabi niya na kinausap daw siya ng mga lalaki. Kumbaga, mapoprove daw yung pagiging lalaki niya or malalaman niya yung pagkatao niya. Mas makikilala niya yung self niya if he left Cairo and mag-travel siya. So, yung mama niya ayaw pumayag. Siyempre, malalayo sa kanya si Abu Shamat. And then, na-convince niya rin yung mom niya in the end. Which is yung father niya naman, si Shams Aldin, nag-oppose dun sa gustong mangyari ni Abu Shamat. So,
nagalit din ito lalo si Abu Shamat. Kumbaga parang nagtampo siya sa parents niya. Pero dahil marupok yung parents niya, pinayagan din siya. Dahil nga they came from a rich family, he was given 40 loads and 50 camels sa travel niya from Cairo to Aleppo. Aleppo is a place. Tapos together may kasama siyang bodyguard. And bodyguard na / driver, which is an old man in his late 40s named Kamal. Pinagkakatiwalaan to ng father niya na si Shams al-Din. And nung nag-travel na sila sa Kamal, binabantayan sila ni Bilateral. And then, si Bilateral, nag-send siya ng slave papunta din sa tent ni Abu Shamat. Kumaga parang kino-convince niya na mag-meet sila, mag-usap sila, ganun. Which is interested nga siya kasi kay Abu Shamat. So, he declined. Nag-decline si Abu Shamat kasi nga wala siyang tiwala kay Bilateral. And kung gusto man siya i-invite ni Bilateral, he would have go there himself and magpaalam kay Abu Shamat. But since hindi pumayag si Abu Shamat and nagpaalam din siya kay Kamal, which is his trusted right hand na kasama niya mag-travel, hindi din pumayag si Kamal. Tapos on the way to Baghdad, ganun ulit yung nangyari. Nag-send ulit ng slave si Bilateral. So sa second attempt na on their way to Baghdad, wala na sila sa Aleppo, si Bilateral na mismo yung pumunta after i-decline yung slave niya. Kumbaga parang nainis na siya na bakit ba ayaw pumayag ni Abu Shamat na dun sa invite niya na mag-meet and mag-usap. Which is, Bilateral is parang gay siya for Abu Shamat since he was so beautiful nga. So parang nag-usap si Abu Shamat, diniscuss niya yung matter with Kamal, na sinabi niya na bakit parang okay naman si Bilateral, mukha naman hindi siya mangangagat. So sabi ni Kamal, hindi pa rin siya agree na wag ka pa rin magtiwala, ganyan, hindi mo kilala yung tao. So sabi ni Abu Shamat kay Kamal na it's fine, na okay lang yan, trust me, ganito. So pumunta si Abu Shamat, pumayag na siya sa invite ni Bilateral. Pumunta na siya dun sa tent ni Bilateral where they feasted. So, kumain sila na masasarap, tapos uminom sila. Tapos nung medyo may tama-tama na silang ganyan, things started to get really weird para kay Abu Shamat. Kasi, Bilateral was started to get clingy and touchy with him. So, he felt awkward. Tapos nung medyo hindi na nga tama yung ginagawa ni Bilateral, which is parang nag-a-attempt na siya na hawak-hawakan si Abu Shamat na mga hagod-hagod ganyan. Abu Shamat left. Umalis siya, tinakasan niya si Bilateral. Tapos, kunento niya yung nangyari pagbalik niya kay Kamal na ganun nga yung ginawa ni Bilateral. That Bilateral became clingy and parang gayish na yung actions niya towards Abu Shamat. So, naging concerned to si Kamal. So, he requested sinabi niya kay Abu Shamat na umalis na tayo ng Baghdad. We should travel at night para, they should leave Aleppo para makarating sila sa Baghdad kinabukasan. Because they're on their way to Baghdad na. Umalis na sila ng Aleppo. So, itong si Abu Shamat naman, he refused to travel at night because sinabi niya na he wanted to see the sunrise view. Gusto ni Kamal na umalis because nasa known na Valley of Dogs sila, which is famous na delikado tuwing gabi. So, syempre, parang drogi nga si Abu Shamat, gawa ng nag-feast sila ni Bilateral. Hindi niya namalaya na sinugod sila ng mga bandits nung gabing yon, and they stole everything. Lahat ng mga gamit nila, lahat ng mga pinadala sa kanya ng father niya habang mga pinadala ng father niya sa travel niya. And then unfortunately, nung ninakawan sila, syempre nanlaban itong si Kamal. And then ayun yung nangyari, Kamal died, namatay siya.
So, si Abu Shamat, hindi niya inaasahan na ganun yung nangyari. He blamed himself, but still he wandered alone nung gabing yon. Tapos, umalis siya. He wandered alone papuntang Baghdad. He was almost half naked, gawa nga ng pati yung mga suot niya na mga garments na magaganda, kinuha din ng mga bandits. Tapos, on his way to Baghdad, malapit na siya sa Baghdad, he fell unconscious. Nawalan siya ng malay, natumba siya. And then, papunta rin ng Baghdad si Bilateral, disappointed. Nagulat siya, nakita niya si Abu Shamat. So, kinuha niya si Abu Shamat. Tapos, nilinis niya, ginamot niya yung mga sugat, hinidrate niya, pinainom niya ng water. And then, nung nagkamali si Abu Shamat, kinausap niya si Abu Shamat na, why not come to my house and rest? Doon daw muna siya magpahinga. So, etong si Abu Shamat, na-convince naman siya ni Bilateral since iniisip din ni Abu Shamat na he was helpless at that time and on that situation na wala siyang kasama, he had nothing with him sa travel niya. So, tinanggap niya muna yung help ni Bilateral and yung offer ni Bilateral. So, Bilateral offered him mga expensive clothes. Pinakain siya ng masasarap ni Bilateral. They feasted again sa bahay ni Bilateral. Tapos, they drank again. When things started to get, ayun nga, malalim, bumabalik na naman yung ugali ni Bilateral na nagiging clingy na naman siya. Which is nung una, sinakyan ito ni Abu Shamat. Kasi nga, parang kailangan niyang utu-utuin itong si Bilateral para mapaamo niya. Tapos nung medyo nagiging clingy na, parang sinabi ni Bilateral na hindi siya papayag na parang hanggang dun lang yung gusto nilang gawin. Which means he wanted to do sodomite things with Abu Shamat. And then, etong si Abu Shamat naman, tinakasan niya na naman si Bilateral. Pero this time, tumakbo na siya. Nagpanic na siya kasi parang ando na nga sila sa verge ni Bilateral na parang mag-go na talaga si Bilateral sa kanya. And then, nung tumakas siya, nakapasok siya sa isang hall or court where may nakasalubong siyang dalawang lalaki. Nagpakilala siya dun sa dalawang matatandang lalaki na sinabi niya na I am Ala-al-Din Abu Shamat. I came from Cairo. And pinakilala niya yung father niya as well. My father is a syndic merchant na maganda siya nagaling siya sa gantong klaseng family background. Which is na-amaze yung dalawang matanda na sinabi nila na Allah has answered our prayers. He has sent you to become our salvation. So, nagtaka si Abu Shamat. So, yung pala, he wanted, yung isang lalaki, he wanted help. And he offered 5,000 dinars, which is yung money nila that time. Nag-offer siya ng 5,000 dinars, saka ng isang horse kay Abu Shamat para tulungan yung anak nung lalaki. So, itong anak ng lalaki ay babae. Ang pangalan niya ay si Zubayda. So, Zubayda is married and was divorced 3 times. But, his husband wanted to get her back. So, dati kasi, pwede kayong mag-divorce ng asawa mo 3 times. Pwede ka rin niyang bawiin. Pero kapag divorce ka niya for the 3rd time, kailangan mo nang makipagsiping ng ibang babae, nung babae pala, sa ibang lalaki, bago siya bumalik sa asawa niya. So, itong matanda, si Abu Shamat yung napili niya para sa anak niyang babae na si Zubayda, na kailangan lang hiramin si Abu Shamat for 1 night. Kapalit nun, bibigyan siya ng 5,000 dinars tsaka ng isang horse. Pumayag naman si Abu Shamat. Tapos nagkita-kita na sila. Nakita din siya nung husband ng babae, pero hindi pa nila nakikita si Zubayda, which is yung anak ng old man. Tapos, na-threatened itong asawa nung lalaki
Kasi nga, nakita niya na parang ang gandang lalaki ni Abu Shamat. Natatakot siya na baka mamaya after ng one night is hindi na pumayag na bumalik yung wife niya sa kanya. So, humingi siya ng tulong dun sa old woman na parang siraan itong si Abu Shamat dun sa wife niya para hindi makipagsiping. So, itong babae, pumunta siya dun sa kwarto kung nasaan si Zubaida, yung anak nung matandang lalaki na sisiping ni Abu Shamat. Sinabi niya dun sa bride na narinig ko yung lalaking inano nila para sa'yo is may sakit daw, may leprosy. Leprosy is parang disease na nakakahawa ng time na yon, na parang yung mga fingers and toes mo is parang nagde-deform siya. Parang in a state of ketong and unti-unting naaagnas yung balat mo. So, sabi ng bride, sabi ni Zubaida na, are you sure ganyan-ganyan? Same as well doon, after sabihin nun, nung matanda kay Zubaida na ganun nga daw, may sakit nga daw si Abu Shamat, sinabi din nung matanda kay Abu Shamat na ganun din yung situation ni Zubaida. So parang may sakit si Abu Shamat and may sakit din daw si Zubaida, may leprosy din daw. So nagtaka si Abu Shamat. And then na lost hope na rin si Abu Shamat. Pero parang may part sa kanya na hindi siya naniniwala. So parang si Abu Shamat, nagsang siya ng isang poem. Tapos narinig ni Zubaida yun. From out the window, sumilip siya at lumabas na rin siya dun sa may pinto. Nakita niya na wala naman palang sakit si Abu Shamat. So nagalit siya ngayon dito sa babae. Nagulat din tong si Abu Shamat. Tapos, ayun na nga, nung okay na, Zubaida parang inadmit niya sa self niya na pwede siyang makipagsiping kay Abu Shamat. And then she started to strip and get naked slowly. Tapos narinig niya kasi yung poem ni Abu Shamat, so parang dun siya na turn on siguro. So syempre bilang lalaki, itong si Abu Shamat, na mesmerize siya sa naked view ni Zubaida, since si Zubaida lang din naman yung unang babae na nakita niya nakahubad. And then may na-feel siyang kakaibang emotion inside na parang nabuhay daw yung pagkalalaki niya. Pakiramdam niya umaago sa dugo niya yung mga urges na nararamdaman ng father niya, yung dugo ng pagiging lalaki talaga. So, hindi niya na napigilan yung self niya na kipagsiping na siya kay Zubaida. And then after nun, after nilang mag-sex, after nilang mag-make love, nag-gush out si Zubaida ng feelings niya. Sinabi niya kay Abu Shamat na ayaw niya nang balikan yung asawa niya. Na pwede naman yun. Kaso sinabi ni Abu Shamat na meron nga daw silang agreement. Binayaran nga lang daw siya ng 5 dinars tsaka ng isang kabayo para makipag-siping sa kanya for one night, and then ibabalik na siya sa asawa niya. And then sinabi ni Zubaida na pwedeng gawa ng paraan. Kailangan lang nila pumunta and makipag-discuss sa Qadi, which is parang yung Supreme Court nila. Tapos parang sinabi din ni Abu Shamat na sige. And then parang nagkaroon sila ng mutual feelings para sa isa't isa. Sinabi nila, diniscuss din nila sa father na gusto nilang magsama na lang, nagagawan daw nila ng paraan na i-discuss sa Qadi na they fell in love, na hindi na siya isusoli dun sa asawa niya. Hindi na isusoli si Zubaida dun sa asawa niya na dinivorce siya ng 3 beses. So, nung andun na sila sa court, sinabi nila na he was only an unbinder. Si Abu Shamat, in-explain nila na ganito yung situation. So, itong hinala naman ng husband, which is nagkatotoo, hindi niya kinatuwa yun. Pero, nung nasa court na sila, na ipaglaban nila na they fell in love with each other, na since 3 beses nang dinivorce din si Zubaida,
pakiramdam niya na parang wala din daw siyang halaga sa husband niya. So, pumayag naman yung Kadi, which is medyo sinidus naman ni Abu Shamat ng kaonte, which is yung Kadi is parang medyo gayish then like bilateral. And then by the end of the day, pumayag pa rin, pero they had to pay 10,000 dinars. So, nadoble yung 5,000 dinars, naging 10,000 dinars ang binayad na lang sa asawa, hindi na kay Abu Shamat. And binalik din yung isang horse as compensation na lang dun sa asawa ni Zubaydah. Gawa nga ng napunta kay Abu Shamat itong si Zubaydah. And then nag-agree din naman yung father, since walang wala si Abu Shamat noon that time. Parang inano siya, tinulungan din siya ng father. Since natuwa yung Kadi sa kanya, which is nga sinidus ni Abu Shamat yung Kadi, he was given an position doon within the court. And then, after nun, nagkatuluyan sila ni Zubaydah, kinasal sila, and then after a long time, nung may position na si Abu Shamat in Baghdad, sinabi niya na parang kung hindi daw dahil kay bilateral, naisip niya na parang if he didn't went into trouble with bilateral, hindi niya makikilala yung in-law niya, yung father-in-law niya, and hindi niya makikilala si Zubaydah. So parang in the end, parang thankful pa siya kay bilateral na ganun yung mga ginawa sa kanya, ganun yung nangyari. Kasi nga, parang beautiful accident na dahil doon nakilala niya yung wife niya. So, he made amends with bilateral. Nakipagbati siya kay bilateral and binigyan niya ng posisyon si bilateral as chief police sa place ng Ahmad. And yun lang. Tapos na yung story.